Magandang araw, ako si Ginoong Marlo M. Tangalin, ang inyong guro sa asignaturang ito. At malugod ko kayong wino-welcome sa Buhay Kolehiyo sa Cavite State University, Tansa Campus. Yay! Isa na naman panibagong yugto ng inyong buhay sa pag-aaral. Kasabay ng inyong bagong yugto, ating sisimulan ang oryentasyon ng pag-aaral sa asignaturang kontekstualisadong Pilipino. Dito matutuklasan natin kung paano ang wika ay nagiging mabisang kasangkapan ng pagpapahayag, pakikipag-ugnay, at pagbabago sa lipunan. Pag-aralan natin ang komunikasyon sa iba't ibang konteksto mula sa personal hanggang sa professional upang mahubog ang ating critical at malikhaing pag-iisip. Kaya't ihanda ang inyong sarili at sabay-sabay nating simulan ang pag-aaral at paglalakbay sa mundo ng kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipinas. Upang maging makabuluhan ang ating pagtitipon at pag-aaral, simulan natin ang ating araw, okay, sa gabay ng ating Panginoong Kapal. Tayo po ay manalangin. Hinihiling ko ang lahat na pumikit, sumandali, itoon ang isip at puso sa pagdulog sa Diyos. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa magandang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Purihin at sambahin ang iyong banal na pangalan. Narito po kami, patuloy na mag-aaral ng mga iba't ibang kaalam. Bigyan mo kami ng liksi ng pag-iisip, maging mabilis nawa ang aming pag-unawa sa aming pag-aaral ngayon. Hanggat maaari, puspusin mo kami ng karunungang makaalam ng iba't ibang aspeto ng kaalaman at hiwaga ng malalim na pangunawa. Ngayon din, patnubayan mo ang magtuturo ngayon, pagkaloob ang mabisang kasanayan at kasiyahan sa pagtuturo, upang maunawaan namin ng lubos ang ituturo sa amin ngayon. Umasa kaming ikaw ang aming makakasama sa buong panahon ng aming pag-aaral. Gawin mong masaya ang aming pag-aaral. Hinihiling po namin ng lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kumusta kayong lahat, class? Excited ba ang lahat sa panibagong semestre? Okay? Malugod ko kayong binabati ng isang maligayang pagbabalik sa eskwela. Ngayong semestre, panibagong paglalakbay na naman ang ating haharapin. Puno ng mga bagong kaalaman, bagong karanasan, at pagkakataon upang matuto at siyempre magtagumpay sa buhay. Naway ang ating pagsisimula ay maging masigla, makabuluhan, at maging inspirasyon sa bawat isa. Ako ay tunay na excited na makasama kayong muli ngayon. Bagong semestre, panibagong paglalakbay na naman, at puno ng kalaman, karanasan, at oportunidad para matuto at magtagumpay. Kahit ihanda ang inyong mga sarili dahil sabay-sabay na nating harapin ang masayang mundo ng pagkatuto. Bago tayo magsimula sa ating klase, atin munang alamin at sundin ang mga house rule upang maging maayos, magalang at produktibo ang ating pagsasama sa loob ng silid-aralan or sa virtual classroom na meron tayo. Unang house rule, buksan ng kamera sa klase. So habang nagkaklase tayo, inaasahan ko na buksan ang inyong mga kamera para nakikita ko kung ano ang inyong ginagawa. Pangalawa, isara ang mikropono. Buksan lamang kung pinahintulutan or kayo ay magre-recitation. Pangatlo, huwag pindutin ang present now button kung hindi bibigyan ng pahintulot ng guro. Okay? Ihanda ang mga sumusunod habang nasa online class tayo. Ang inyong libro, papel at panulat. Ayusin muna ang sarili at magsuot ng angkop o tamang kasuotan bago umattend sa online class. So, I expect na sa loob ng ating online class, kayo ay naka-uniform pa rin. Kahit na nasa bahay lang kayo pero umattend sa aking klase, that is
kung kino-consider pa rin na naka-uniform kayo dapat sa ating online class. Narito na tayo sa exciting part ng ating class orientations, ang pagpapakilala sa sarili natin. Okay? So, handa na ba kayo na ipakilala ang inyong mga sarili sa inyong mga classmates? Alam ko na ito yung unang linggo ng ating pagkikita, so kadalasan hindi pa natin kilala ang bawat isa't isa. So, ito na yung pagkakataon para pakilala natin ang ating sarili. Okay? So, para sa pagpapakilala sa sarili, narito yung mga kinakailangan ninyong ilahad sa ating orientation. Una-una, ano nga bang yung pangalan at palayaw? Pangalawa, ano yung pangarap ninyo sa buhay? Pangatlo, kung hindi ka isang tao, ano ka? Bakit? Pang-apat, pinakagusto at pinakaayaw sa isang tao. Panglima, anong inaasahan sa pag-aaral ng asignaturang Pilipino? Maraming salamat class sa inyong pagpapakilala sa inyong mga sarili. Sana nakilala na ninyo ang bawat isa. So, nakita ko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang talento, pangarap, at kakayahan. Sama-sama nating harapin ang hamon at tagumpay ng buhay kolehiyo. Hayaan naman ninyo akong magpakilala. Okay? Gusto ko ring pakilala ang aking sarili sa buong klase. Muli, ako si Sir Marlo M. Tangalin. Okay? Pwede nyo akong tawagin Sir Marlo sa aking palayaw. Ako ay nagtapos sa PNU ng aking bachelor's degree. Sa aking masteral, natapos ko din ito sa Philippine Normal University. At yung aking doctoral naman ay sa De La Salle University at Philippine Normal University. Dalawa ang doktorado ni Sir. Okay? Si Sir ay nakatira sa Imus. Noong bata pa man ako, pangarap ko na rin talagang maging guro. Kasi kami ay nasa pamilya ng mga guro. Tiyo, tiya, lahat puro guro. Okay? So hanggang sa nahubog na at kumbaga niyakap ko na yung pagtuturo bilang isang aking bokasyon. Okay? Na pangarap ko na makatulong sa mga kabataan na maabot din yung kanilang mga pangarap. Okay? So yung pangalawang tanong, kung hindi ka isang tao, ano ka? Sa akin, ako ay kung hindi man ako isang tao, gusto ko maging isang lapis. Dahil tulad ng lapis, nais kong magmarka at mag-iwan sa bawat isa sa inyo na aking nakasalamuha, mga marka na puno ng aral, inspirasyon, mabubuting alaala. Okay? So, ang pinakagusto ko sa isang tao ay ang pagiging tapat at mapagkumbaba. Yung pinakaayaw naman ni Sir is yung mapagkunwari at nanlalamang sa kanyang kapwa-tao. Sa asignaturang Pilipino, inaasahan ko na mas lalo kong maunawaan at mapapahalagahan ang ating wika at kultura at paggamit at kung paano ito magagamit sa mas malinaw at epektibong pakikipagkomunikasyon. So, yan. Thank you very much. Ako ulit si Sir Marlo M. Tangalin. Okay? Na bumabati sa inyo. At welcome sa Cavite State University, Tansa Campus. Okay? So isang masigla at makabuluhang taon yung ating pagsasamahan. Para sa ating klase ngayong taon, patuloy pa rin tayong gagamit ng Google Classroom at Google Meet. Kaya inaasahan ko na kayo ay makaka-enroll na sa ating Google Classroom o di kaya ating Google Meet. Okay? Bilang pangunahing kasangkapan sa ating pagtuturo sa asignaturang ito. Pero pagdating ng October, magkakaroon na tayo ng face-to-face classes. Okay? Gaganapin ito sa malapit sa may munisipyo ng Tansa. Sa pamamagitan ng mga ito ay mas magiging organisado at madali yung komunikasyon natin sa ating palatuntunan. Okay? Makikita natin na sa Google Classroom, dito natin gagawin at ipapasa yung mga pagsasanay, yung mga taktang aralin, even yung mga proyekto at iba pang kinakailangan
requirements para sa kurso. Sa Google Meet naman, dito magaganap yung ating mga talakayan at mga recitations, pagpapaliwanag ng mga paksa ng ating mga guro, at pagbibigay ng mga karagdagang instruksyon. Siyempre, sa parehong plataforma, gagamitin din natin ang iba't ibang uri ng pagsusulit. Okay? Kaya mahalaga na lagi tayong handa, responsable, at disiplinado sa paggamit ng online tools na ito. Tandaan, layunin natin ang mas maayos, mas mabilis, at mas makabuluhang pag-aaral gamit ang makabagong teknolohiya. Alam nyo ba na sa asignaturang kontekstualisadong komunikasyon sa Pilipino, may 5 makrong kasanayan na kinakailangan nating linangin, okay? Para mas maging mahusay sa komunikasyon. Ang makasanayang ito ay hindi lamang para sa klase, kundi mahalaga rin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Tara, alamin natin ang 5 kasanayan na kinakailangan niyong malinang pagdating sa asignaturang ito. Una-una ay ang pakikinig. Makikita natin na hindi lang ito basta pakikinig sa tunog. Ito ay pag-unawa at pagbibigay halaga sa sinasabi ng iba. Tandaan, sa pakikinig, natuto tayong makiramay, makiisa, at higit sa lahat, matuto mula sa ating kapwa. Pangalawa ay ang pagsasalita. Okay? Makikita natin na dito, pinapahayag natin ang ating saloobin, ideya, at yung pangarap sa buhay. Mahalaga ang pagsasalita upang maging malinaw at epektibo ang ating komunikasyon mula sa simpleng pagkikipag-usap hanggang sa mga talumpati o presentasyon na gagawin natin sa ating klase. Pangatlo ay ang pagbasa. So sa pagbasa, lumalawak yung ating imahinasyon, ang ating kaalaman, okay? At natututo tayong mag-isip ng critical at tumuklas ng mga bagong ideya mula sa iba't ibang teksto at akdang pampanitikan. Pang-apat ay ang tinatawag po nating pagsusulat. Ito ang paraan para maisaayos natin at mailahad ng malinaw ang ating iniisip. So sa pagsusulat, naipapahayag natin yung ating damdamin, yung ating karanasan, okay? At kaalaman sa malikhaing paraan. At panghuli ay ang tinatawag nating panonood. Ano bang meron sa panonood? So dito sa panonood, makikita natin na makabagong panahon, hindi lamang ito para aliwin tayo, kundi sa panonood, natuto tayong magsuri ng impormasyon mula sa telebisyon, sa pelikula, at sa social media, at maging responsable sa pagtanggap ng mga ito. Ngayon, nakita natin na ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood ay magkaugnay at sabay-sabay na hinuhubog sa pag-aaral ng kontekstualisadong Pilipino. So, sa paglinang ng mga kasanayan, natututo tayong maging mahusay na komunikador, mapanuring mambabasa, malikhaing manunulat, at responsableng manood. Kaya nga, sabay-sabay nating pagyamanin ang 5 makrong kasanayan ito para sa pag-unlad natin o pag-unlad ninyo bilang estudyante at bilang isang Pilipino. Narito naman ang pamantayan ng pagmamarka para sa asignaturang ito. Para sa inyong midterm at final exam, 40% para sa output-based assessment o yung mga test ninyo, that is 25%. Output-based assessment o yung non-test, 25%. Attendance, that is 10%. So, sa kabuuang bahagdan para sa asignaturang ito ay meron kayong 100%. So, tandaan at alamin ninyo yung pamantayan sa pagmamarka para alam niyo kung saan kayo mag-focus o mag-aral ng
maigi para sa asignaturang ito. So inaasahan ko na kayo ay aware na tungkol sa pamamaraan kung paano ko kayo bibigyan ng marka para sa asignaturang ito. Darito rin ang mga ilang alituntunin at regulasyong pangasignatura na palagi nating tatandaan habang kayo ay nasa aking pangangalaga or habang nasa klase ko kayo. Maging tapat sa lahat ng oras, huwag gawing option ang pangungopya at sikaping gawin ang mga pagsasanay, proyekto, takdang aralin at iba pa sa sariling pagsisikap. Laging tandaan or laging maging handa para sa talakayan, ihanda ang mga kagamitan kailangan para sa pag-aaral. Ipasa ang mga gawain sa itinakdang araw upang huwag mabawasan ng score o marka. Maging magalang sa guro at mag-aral. Ulit, lagi po nating tandaan ang mga alituntunin at regulasyon para sa asignaturang ito. Tandaan, pumasok ng maaga ayon sa itinakdang oras ng klase. Paalala, inasahang na nabasa ng itinakdang paksa o aralin bago kayo pumasok sa ating talakayan. Okay? Always i-review, basahin ninyo yung syllabus na ibibigay ko sa inyo para aware kayo sa mga takdang aralin na dapat natin pag-aralan sa mga asignaturang ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, isang malugod na pag-welcome sa Cavite State University. Hangad ko yung maayos na samahan at relasyon natin sa kursong ito. Pagbati sa lahat at sa lahat ng BSIT students, welcome to Cavite State University and welcome to your college life. Handa na ba kayo? So, yan lang at maraming salamat.